Hi guys! Welcome back to My Goodness. So today, medyo kakaiba yung gagawin natin. Gagawa tayo ng cinnamon rolls. This time, tinapay na yung gagawin natin. So tuturuan ko kayo ng pinakamadaling paggawa ng cinnamon rolls. Sasamahan niyo ako. To start with, ito yung mga ingredients natin. So we have our milk. Ang ginamit ko dito ay fresh milk. So, kung wala kayong fresh milk, mag-dilute kayo ng 2 tablespoons of powdered milk sa kalahating cup ng water. And then, yun na yung inyong magiging milk. So, medyo iwa-warm nyo lang siya. Yung warm meaning, medyo, ako kasi nilalagay siya sa microwave for 15 seconds. So, warm na siya. Warm is yung pagka-dinip niyo yung hand niyo sa kanya, yung para siyang pinapadede mong milk sa baby, maligam-gam siya. Yun. Kailangan maligam-gam yung ating milk. If you have a thermometer, kasi I'm using one, I always make sure na hindi siya lalagpas ng 110 degrees Fahrenheit. So, yun yung pag hinawakan mo, medyo mainit siya ng konti. Pero hindi naman siya sobrang init na tatanggalin mo agad yung kamay mo pagka dinip mo yung kamay mo sa milk. So, hindi pwedeng ganun kasi mamamatay naman yung ating yeast. And then, we also need 1 egg. Yung egg natin dapat ay room temperature. So, hindi siya malamig. Okay? Kasi, hindi natin mapapa-bloom yung ating yeast kapag merong isa sa mga ingredients natin na malamig. Okay, so dapat lahat ay room temperature at yung milk natin is a little bit warm. Okay, and then we also need sugar, salt, vegetable oil, and yung ating yeast. Ang ginagamit ko today is instant yeast. So, pag instant yeast kasi ang ginagamit mo, hindi na ako nagsi-second proofing or hindi na ako nagpapaalsa ng 2 beses. Unlike kapag sa active dry yeast, twice akong nagpapaalsa, meaning mas matagal siya. Now, we also need all-purpose flour. Itong all-purpose flour, dapat na sift nyo na, meaning na strain, para ma-check nyo kung mayroong mga foreign object na nasama or may mga buo-buo, at saka para ma-aerate na rin siya, yung malagyan siya ng hangin. And we will be putting some fillings on our cinnamon rolls. Ang gagamitin natin sa filling, we need softened butter, our sugar, we need to use light brown sugar or brown sugar, and then our cinnamon powder. So, now, pwede na tayo mag-start. Okay guys, so, nilagay ko siya sa countertop namin yung flour kasi para dito na ako magmi-mix. Normally, ginagawa ko tong mixing na to using my stand mixer. But this time, I wanted to show you kung paano siya ginagawa kapag wala kang mixer. Para, alam mo, yung hindi ka kailangan ng bumili para makagawa ng tinapay. You just needed an oven to bake cinnamon rolls. So, ang gagawin natin, ito na yung all-purpose flour natin. Lalagay na natin yung ating mga ingredients. So, we have yung salt natin dito sa kabilang side. Our sugar. Then, itong ating yeast ay isasama ko na dito sa milk ko. I will be using a cup na lang para ma-mix ko siya. Then I'll put my yeast. Yan, kita nyo ba? Mix ko lang siya. And then I will make a well sa gitna. Okay.
Dito ko ilalagay yung ating milk and yeast. So, nakalayo yung ating salt sa kanya kasi magkalaban yan sila. Mapapatay ng salt yung ating yeast. Okay, so sinama ko na yung oil sa gitna and then nalagay ko yung egg. Ito wala naman talaga siyang in order kung paano mo ilalagay. Make sure maganda yung pagkakagawa mo ng well mo sa gitna ng flour para hindi matapon yung ating yan. So, pagka ganito yung pagkakagawa nyo, wala kayong mixer, normal talaga na makalat siya. Pero maganda rin kung gagawin nyo siya sa isang bowl na malaki. Okay. So, busin lang natin yung yeast na nandito pa. Sayang. Yan. So, mix lang natin siya. Mas maganda talaga itong ginagawa sa loob ng isang bowl para if anything na may matapon or makawala dun sa well mo yung tubig, nasa bowl naman siya. Okay, linisin lang natin yung mga kamay ko. Alright. Medyo sticky to kasi may oil siya. Pero masarap at saka malambot yung ating bread. So, I fell in love with baking because of making bread. Kasi gustong-gusto ko yung nagmamasa. Wala, natutuwa ako sa kanya. Nakakatuwa siyang yung pag nagmamasa ka ng bread. Ayan. So, occasionally, linisin nyo lang yung counter nyo para dumikit doon yung ano. Okay. Sa umpisa lang talaga siya madikit at makalat. Okay. So, tinanggal ko lang yung mga nasa kamay ko kanina. Tapos, sinama ko dito. So, technically, isa lang dapat naman talaga gagamitin mo ang kamay pag nagninid ka. Tapos ito, kapag napapansin nyo na masyado siyang malagkit, may option kayong mag-add ng 1/4 teaspoon ng all-purpose flour. Kasi depende rin sa humidity or sa init. Kapag ka masyado siyang matubig or basa, pwede ka magdagdag ng flour. 1/4. And guys, so nag-add ako ng 1/4 cup ng flour kasi masyadong basa yung ating dough. Yan, tatansyahin nyo kasi pagka malagkit pa siya, sobrang lagkit, pwede ka magdagdag ng 1/4 cup ng flour. So mamaya, ma-check natin kung kailangan pa natin magdagdag. Depende kasi kung mainit or malamig yung lugar na pinagagawaan nyo. So, yan. Mask lang natin. Then, remove nyo lang yung mga naiiwan sa kamay nyo. Pwede nyo siyang i-remove pa ganyan. That's normal na may didikit talaga. Kasi we wanted our cinnamon roll na soft. So, nagninid na tayo. Magninid na tayo for, orasan nyo siya, mga 10 minutes. And guys, so this is halfway through. Pansin nyo, malinis na yung ginagawaan nyo. So, sakto lang yung 1/4.
Minsan pag di kaya ng isang kamay lang, mag-knead dalawa. So, gagawin nyo lang naman is fold, push, fold, push. Pag lumalaban na yung dough, matigas na siyang i-push, pagpapahingahin nyo lang siya ulit ng mga 3 minutes. Papahingahin nyo lang siya para madali nyo na naman siya ulit ma-knead. Yan. So, fold and knead. Fold and push. Okay. Kasi kailangan natin makakame up with makinis na yung ganito niya. Kailangan siya maging makinis. So, mamaya papakita ko after 5 minutes of kneading kung ano yung itsura nung pwede na. Tsaka para malaman nyo kung okay na ba yung pag-knead nyo siya. Kasi medyo hindi pa masyadong makinis yung ating dough. Magiging parang, ano mo siya, puwet ng baby. Yung ganun siya kakinis. Yun. So, tuloy pa natin kasi wala pa naman tayong 10 minutes. Okay, so we're about to achieve the 10-minute kneading. Medyo minsan parang feeling mo mababagot ka, pero sige lang, tuloy mo lang hanggat di mo pa makuha yung desired na ano mo, na kinis. Ito siya. Okay. Medyo makinis naman na siya. Check natin yung ating bubble gum test. Kung okay na siya. Or window pane test. Ayan, na-stretch na niya yung gitna. Ayan, nag-stretch na siya na hindi siya agad na pupunit. Ayan, ayan. Medyo napunit siya ng kagad pero hindi ganun kabilis. Kasi pagka hindi pa siya maganda yung pagkaka-knead mo, pakadali niyang mapunit. Ayan, na-stretch na siya. Kasi kailangan mag-stretch siya eh. So, I think, konti na lang. Depende kasi kung gaano kakabilis mag-knead or kung may mixer ka, konti na lang yung knead na gagawin mo. Okay, kasi kailangan nakasalala yung ganda at saka sarap ng ating tinapay, lambot na ating tinapay, kung paano mo siya ni-knead o minasa. Yan. I think this is okay. So, pagkatapos natin siya i-knead ng 10 minutes, make it a ball. Yan. Kaya minsan nakikita niyo sa mga nagtitinda ng mga sa pandesalan, talagang binabagsak nila yung ganyan. Kasi, para mag-mix yung mga ingredients. Okay, yan. Ayan, kinis na niya. Yan. So, ganyan siya kakinis. Parang puwet ng bata. We'll let it rest for 10 minutes. Sa counter lang natin. Takpan lang natin siya. Over siya. Okay, so we have already rest it for 10 minutes. So, gagawin na natin. I-shape na natin siya. Okay. Okay. So, lalagyan natin ng flour yung ating counter para hindi siya dumikit. Konti lang naman. Okay. So,
So, gagamit tayo ng ating rolling pin. Yan. Ipa-flatten nyo lang siya. Kasi kailangan natin gumawa ng square. Flatten natin siya. Yan. Ang purpose natin kaya fina-flatten natin para dapat yung nipis niya pantay-pantay. So kapag medyo makapal pa dun sa isang side, yun yung i-flatten nyo para ma-distribute siya sa ibang lugar, sa ibang part naman nung ano. Yan, nababanat naman siya. Kasi gumagawa tayo ng square. Makapal pa dito. Yan. Flatten pa natin. Sinusukat ko lang. Kasi kung gaano kahaba yung gagamitin ko. Ang cute niya, diba? Sobrang ano, nakakatuwa talaga magmasa. Yan. So, we're almost done. Okay. Alright, tingin ko pantay-pantay naman na siya. Angat lang natin kasi baka hindi na natin maangat siya mamaya. Alright. Magmimix na tayo ngayon ng ating sugar. So, yan. Mix natin yung cinnamon natin. Okay. Yung ating cinnamon and sugar, mimix natin ng tinidor. Okay, so lalagyan natin siya ng softened butter. So, yun muna ang una natin ilalagay. So, yung butter nyo lang, tanggalin nyo lang sa ref. Tapos, magsasoften na siya. So, ayan na, nilalagyan ko na siya ng softened butter. Lahat ng area dapat may butter. I think pwede rin naman ng margarine dito. Hindi ko pa lang siya na-try. Kasi pag bread, okay lang ang margarine. Ayan siya.
Okay, so konti lang naman ang gagamitin natin sa butter. Ang kailangan lang, makover yung ibabaw ng butter. Lahat, pati yung gilid. So, wala siyang maiiwan. Okay, and then after that, lalagay na natin tong ating cinnamon and sugar mixture. So, maglalagay lang muna ako ng half. Hindi ko na siya itotodo lahat. Kasi minsan sobra siya. Depende kasi kung gaano kalaki yung square na nagawa nyo. So, ayan. Kulang pa. So, lagyan natin yung mga gilid kasi lahat yan dapat merong cinnamon. Lagyan ko pa dun sa mga edge. Just enough lang na hindi naman sobrang, parang hindi masyadong matamis yung ating cinnamon roll. Okay, so yan guys, nalagyan ko na siya nung cinnamon powder at saka yung sugar. So, i-roll na natin siya. So, tingnan nyo mabuti kung paano ko siya i-roll. So, pa-punch, tuwing roll nyo, pinch, roll, pinch, para mag-tuck in siya. Yan. Tapos, maliliit lang yung pag-roll nyo. Kasi pag malaki, magiging malaking log yung magagawa nyo. So, ayan. So, pa konti-konti lang. Ayan. So, make sure na pantay yung log ko. Hindi masyadong mataba. Hindi rin naman siya masyadong maliit or payat. So, pinch nyo yung dulo para mag-seal. Yan. Yan. Kaya, importante talaga na square siya or rectangle rather. Kasi para yung dulo dito, meron pang ganito. So, hindi siya umabot. So, i-stretch mo na lang siya. Ayan, stretch. So, ayan. Tuck in, tuck in. Kasi minsan hindi siya magsisil. I-seal nyo ulit. Ayan. And then roll it. Make sure na pantay yung magkabilang dulo. Yan. Okay. So, ito na siya. So, there are two ways para i-chop kasi natin siya into 8 pieces. So, determine nyo lang yung gitna. Markahan nyo. Tapos, yung gitna ulit. Yan. Gitna. And then, yung gitna nito, dalawa, itong gitna nito. So, ito yung kanina, no? So, dito, tsaka dito. So, ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, you have the option to use a knife. Kung gusto nyo, cut nyo ganyan. Pwede naman siya. So, ganyan yung itsura niya. So, I would prefer using a dental floss para hindi siya, para maganda yung pagkakahati niya. So, tingnan nyo kung paano. Or, you can also use thread. Ganyan lang siya. So, ayan. Maganda. Perfect yung pagkakaano niya. Diba? Kasi kapag ginagamitan mo siya ng kutsilyo, or kahit na anong i-chop mo siya. Kasi hindi siya
maganda yung pagkakahiwa niya. So, yan. Next. Yan. Okay lang kahit hindi naman siya pantay-pantay, kung pangkain lang naman siya. Kasi lahat yan, aalsa pa pag nilagay natin sa lagayan, sa baking pan. So, 2, 4, 6, 8. So, ito na yung baking pan natin. Nilalagyan ko siya ng butter. Pwedeng oil, pwedeng butter. Para hindi dumikit yung i-bake natin. Tsaka, this will keep the bread soft. And so, ang gagawin natin is ito na yung proofing. So, isang proofing lang gagawin natin. Ito na yon. So, put one in the middle. Lagay mo yung iba sa magkabilang mga gilid niya. Ayan siya. Pag kulang yung space, just move it around para magkasya. Okay. Pero, make sure na meron siyang pagitan. Kasi aalsa pa to. So, para meron siyang room para rice siya. Okay. So, this is how our cinnamon roll looks like kapag ipoproof na natin siya. So, ito yung gagawin natin is first proofing lang. So, wala nang second. So, ang gagawin natin, tatakpan natin siya ng plastic wrap or you can use a towel para takpan siya na ganon. Okay lang yon. I will use a cling wrap kasi ilalagay ko siya dun sa oven ko na hindi napatay, na hindi siya nakasindi. Okay. So, loose lang naman siya, hindi masyadong yung madikit. Kasi just in case, umabot siya hanggang dito, hindi siya mapipigilang mag-rise. So, loose lang ang pagkakataka. Importante, matatakpan lang siya. Okay, and then, let's wait. Normally, it's 1 hour to 1.5 hour. May proof siya. Okay. Alright, so ito na guys yung ating proof for medyo matagal siya, 2 hours. Ngayon, kasi gabi na. Kaya hindi na siya masyadong mainit. So, ito na. Nag-double na yung size niya. Yung pagitan niya, kanina mayroon pa sila mga pagitan sa isa't isa, ngayon wala na. So, ayan, ilalagay ko na siya ngayon sa oven na preheat ko for 15 minutes. And this will bake for 40 to 50 minutes until the top is golden brown. Okay. Okay, so guys, ito na yung ating nalutong cinnamon roll. So, I bake this for 45 minutes. I mean, pagdating ng 30 minutes, iikot nyo na siya. Kumbaga, parang iwa 180 degrees nyo siyang ganyan. Para maging even yung pagka-brown niya. Kasi minsan, sa oven, ditong side lang yung magiging brown, dito hindi pa. So, iikutin nyo siya halfway through, mga 30 minutes na paganyan. Para yung kabila naman para mag-even out yung browning niya. And then, after matanggal siya sa oven, habang mainit pa siya, you get the softened butter na kanina ginamit natin. So, lalagyan natin siya ng butter all over kasi sa ibabaw lang. Yan. This will help para hindi masyadong matigas yung bread natin sa ibabaw. It will
keep yung softness niya. Pero soft ito sa loob. Okay. At saka para maging shiny, yan, lalagyan siya ng butter. Shiny at hindi dry. Nakita nyo? Sa butter ang ilalagay ko. Pag cinnamon roll. Ayan. Okay na. Alright. Tikman natin. Okay, so ayan na siya, guys. Nilipat ko na siya sa isang plate. And then, kuha lang tayo. So, this is still yan. So, ganyan siya. Pag tinignan nyo yung banay ko, kahit na brown siya sa ibabaw, soft pa rin siya. Ayan. Soft siya. Ayan. It's good. Alright, so thank you so much guys for watching. Let me know kung ano yung mga questions nyo. Just leave a comment and then I'll get back to you as soon as possible. Have a great day. Bye!